May you rest in peace. O, saan ka man naroroon ngayon? Kadalasan mo ating naririnig ang mga salita na yan sa mga nakikiramay sa patay. Bakit ganyan na ka na sinasabi? Saan man siya naroroon o saan ka man naroroon? Dahil hindi po nila alam nasaan ang kaluluwa ng namatay. Opo, may kaluluwa po ang tao. Alam mo ba na pwede nating masigurado ang pupuntahan ng ating kaluluwa kapag tayo ay namatay? At dapat po talaga natin siguraduhin dahil kapag namatay ang isang tao, saan man pumunta ang kanyang kaluluwa, doon na po mamalagi forever. Hindi po totoo na kapag namatay ang isang tao, 40 days po na mamamalagi sa mundo ang kanyang kaluluwa. Nagpaparamdam sa mga kamag-anak at kaibigan, dumadalaw, nagpapaalam, hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na may purgatorio at ang mga tao na namatay na konti lang ang kasalanan ay doon pupunta. At kapag naipanalangin ng mga nasa mundo at naipagpamisa, ay pwede na silang lumipat sa langit. Wala pong ganun. Wala pong maliit o malaking kasalanan sa Diyos. Pagkasalanan, maliit man yan o malaki, kasalanan po yan. Dapat na parusahan. Ang taong nagkasala ay makakatanggap ng parusa mula sa Panginoon. Let me ask you a question. Kapag namatay ka ba, alam mo ba kung saan pupunta ang kaluluwa mo? 2 lugar lang po pupuntahan ng ating kaluluwa. Langit lang po at impyerno. Kung sasabihin mo na, hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko kapag ako ay namatay. Pwede mo pong paghandaan kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Paano? Kung nais mo sa impyerno na pumunta ang kaluluwa mo, magpakasama ka. Magnakaw ka, magsinungaling ka, mandaya ka, magmura ka. Huwag mong gawin ang lahat ng tama sa paningin ng Panginoon. Sigurado ako, sa impyerno ang destination ng kaluluwa mo. Pero kung ayaw mo sa impyerno at pipiliin mo ang langit, napuntahan, pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito, makinig ka sa mga nagpapahayag ng mabuting balita, sa mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos o ng Biblia upang maunawaan mo ang plano at nais ng Diyos. Pakikinig ang unang hakbang upang magkaroon ng pananampalataya. Kapag may pananampalataya ka na, magpatuloy ka sa pakikinig. Dagdagan mo ng pagbabasa upang patuloy mo na matutunan ang salita ng Diyos, maunawaan ang kalooban ng Diyos at masunod ito. Resulta? Makikilala mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang banal na Espiritu. Dahil kilala mo na sila, madali nang sumunod at gumawa ng tama at mabuti. Magkakaroon ka rin ng kabanalan at pagbabago na bunga ng pakikinig at pagbabasa ng Biblia. Ang resulta po niyan, kabanalan mula sa Panginoon. Alam ko, mahirap mo unawan ang sinasabi ko, pero kung nais mo na masigurado ang pupuntahan ng kaluluwa mo, kung nais mo na sa langit, pumunta ang kaluluwa mo or langit ang maging destinasyon ng kaluluwa mo, unawain mo po ang sinasabi ko at sundin. Humanap ka ng isang church na Bible-centered at naniniwala sa Trinity. Mag-attend ka sa kanila or online po, pwede ka rin makinig. Mag-attend online para matuto. Ang mahalaga, malaman mo ano ang nilalaman ng Biblia upang ikaw ay maligtas sa kapahamakan.